Wala ng teacher ang magre-retiro ng Teacher 1. Ito ang ginit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matapos pangunahan ng panunumpa ng halos 2,000 guro na napromote sa tulong ng Expanded Career Progression System. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. 38 taon na nagturo si Lucia bilang Teacher 1. Aminado siya na hindi naging madali ang kanyang kagustuhan na umangat ang kanyang ranggo bilang guro. Dati po yung naging substitute teacher, provisional, tapos teacher 1 po. Isa lang si Lucia sa libu-libong mga guro sa bansa ang may kaparehong hinaing sa promosyon. Kaya alinsunod sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang guro ang magre-retire na Teacher 1 lang, siya mismo ang nanguna sa mass oath-taking ng 1,991 na newly promoted na guro as school heads mula Bulacan at Pampanga. Kabilang sa mga napromote ang mga guro mula Teacher 2 patungong Teacher 7, Master Teacher 1 na naging Master Teacher 3, at mga School Principal 1 na napromote bilang Principal 4. Sa loob ng matagal na panahon, meron sa inyo ang nawalan na ng pag-asa na mapopromote pa. Dahil sa dami ng responsibilidad sa paaralan, sa komunidad, sa pamilya, nawalan na kayo ng oras na makuha ang mga requirement para sa promotion o di kaya ay wala nang aakyatan pa sa inyong organisasyon. Inakala ninyo marahil na magre-retire kayong hindi nakakatikim ng ma-promote. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Bahagi ang promosyong ito ng mga guro ng pagpapatupad ng Republic Act 1228 o ang Career Progression for Public School Teachers and School Leaders Act, na ayon sa Pangulo ay paraan para tugunan ang matagal ng pagkaantala sa promosyon ng mga guro at kilalanin ang kanilang professional growth, gayon din ang haba ng kanilang dedikasyon sa trabaho. I have always believed that the true measure of a nation's progress is the kind of future that we prepare for our youth. Policies and programs set the direction, but it is through you, our teachers, that these aspirations take root and grow. In this age, many of our challenges require discipline, honesty, empathy, values first learned at home and strengthened in your classrooms through your example. Binigyang diin din ng Pangulo na kahit pa sa makabagong teknolohiya, hindi pa rin anya nito mapapalitan ang husay ng mga guro sa paghubog ng mga kabataan. Kahit ilang laptop, artificial intelligence o ano pang teknolohiya ang gamitin natin, wala pa rin papalit sa pagmamahal, sa malasakit at sa alaga ng ating mga guro sa inyong mga estudyante. You are the ones who teach them the lessons for work and for life, how to care for others, how to be responsible, how to stand with integrity. These are the foundations of a strong society, and they are built day to day in your classrooms. Nananatili anyang prioridad ng administrasyon ng pagpapataas ng antas ng edukasyon sa pamamagitan ng paglalaan dito ng pinakamalaking pondo sa 2026 national budget. Dagdag pa anya ang iba't ibang programa bilang pagkilala sa mga guro. That is why our responsibility as a government is to stand beside you, making your profession more sustainable, more dignified, and more rewarding. Kagaya ng aking nasabi sa dati, prioridad natin ang edukasyon hanggang matapos ang administrasyong ito. Sobrang saya po kasi po sa 38 years na teacher 1, hindi ko po inaasahan na talaga pong magre-retire na po ako. Bigla po na nabanggit po ni President na wala pong magre-retire ng teacher 1. Makakatulong po ito ng malaki kasi po yung may nag-aaral pa po ako na isang anak. Malaking tulong din po yung sa aming pamilya. Sa ngayon, nasa 16,000 na guro na ang napromote sa ilalim ng ECP system at nasa 40,000 application ang kasalukuyang under review. Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.